Hi Cancer! Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. Gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading for the month of September at maaari itong mag-resonate onto the next 3 to 6 months. Ang timestamp ng reading ngayon ay September 28, 2024 at 5:46 PM Cancer. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa pagsuporta ng inyong mga monthly Tagalog readings. And as you know, collective reading to. And maaari ito mag-resonate sa certain collective. And if it doesn't resonate, I will tap into your energy next time. At ang gagamitin nating oracle deck ay ang Super Attractor by Gabrielle Bernstein. Okay? So, isa-shuffle ko lang muna ang mga baraha in front of the camera. Cancer, and I'll see you guys in few seconds. Okay? Hi Cancer, so kukuha tayo ng pitong bara as usual, 5:48 PM, September 28. Are you ready? Okay. Position 1, Position 2, Position 3, Position 4, Position 5, Position 6, and at the center. Okay, simulan na natin. Cancer, are you ready? Alright, so sa first position natin, nandito ang mga bagay na kailangan mong i-release na finally, completely let go, o yung matagal mo nang nino-hold back na dapat ginawa mo na or ginagawa ngayon. Okay? So, ito, sabi, as soon as I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power toward what I want. So, ang sinasabi dito sa position 1 is as simple as parang babaguhin natin ang perspective natin. The way, paano natin tingnan ang isang sitwasyon o ang isang bagay. Kung medyo mas negative ang tingin natin, ang perception sa isang sitwasyon or sa isang tao, try to see yung good side ng person or yung good parang benefit or yung kumbaga yung other angle ng isang sitwasyon. Okay? Wag tayong mag-dwell ng sobra sa negativity na dala ng isang tao o ng isang sitwasyon. O, lagi nating isipin na bakit nangyayari to, ano yung mabuting maidudulot nito para sa akin. O ano ang maaari kong matutunan sa sitwasyon na ito. Yun ang mas dominant na dapat nasa isip at nararamdaman natin. Okay? Yun yung position 1 mo, Cancer. Now, at position 2, Cancer, ito naman yung kailangan mong ipagpatuloy. So, maaaring ito, ginagawa mo na ngayon. O, you need to continue lang. Ang sabi, I let an inner sense of quiet multiply each day as I strengthen my faith in the love of the universe. Since ito ay super attractor, ito yung mga things na kailangan mong gawin para mas maka-attract ka ng positivity, abundance, and new beginnings, at yung mga manifestation mo magkaroon ng fruition, okay? Na fruition. Yung manifestations mo magkaroon ng magandang outcome, ma-bring in mo siya. Kaya ito ang purpose ng super attractor oracle deck. So, ang sinabi dito ngayon, yung kailangan mong ipagpatuloy is that yung appreciation mo sa self-care, okay? Meditation, also self-love, pinapamper mo yung sarili mo, nagpo-focus ka sa health mo, sa well-being mo rin, nag-exercise ka, you feed your soul and your mind ng mga magagandang thoughts, no? And mga affirmations, and you read a good book para ma-inspire ka. So, if you feed mo yung soul mo and your well-being ng mga bagay na magbe-benefit ka, diba? You feed your soul by reading good books, diba? Mga motivational books, diba? Pwede rin na you're into crystals like me. Ngayon, nagko-collect kasi ako, nagmamine ako. I'm mining crystals kasi ito ang aking west. Ayan ang aking mga blue crystals sa west, sa northeast, saka sa northwest, mga abundance crystal sa west. This is north. Sa west ko, yung mga anti-betrayal or parang protection crystal. So, nandiyan ang aking protection chips, black tourmaline, ang blue kyanite ko,
Sa love in particular naman, since wala akong paglalagyan sa south ko, or sa southeast, southwest ko, kasi sa room ko to, dito lang siya sa tabi ko lagi, para nakakapag-meditate ako. And then, sa illness or sa health, yeah, may protection ako. Okay? So, parang gano'n, no? It's something I need to work on every day, no? Para rin sa well-being ko. Kasi, mas aware ka dapat sa mga nararamdaman mo, mas in control ka sa naiisip mo. Okay? So, yung inner sense of quiet mo, it could mean, yung inner sense of quiet mo, it could mean prayer, could mean meditation, or mga spiritual practice na ginagawa mo. Huwag mong kakalimutan daw. So, make it a habit. I-incorporate mo sa daily life mo yung habit na yan. Yung inner sense of quiet mo. Okay? Kasi, it will help you na, yun nga, papalakasin mo yung pananalig mo sa mga bagay na dapat mong paniwalaan. Papalakasin yung spirituality mo. Papalakasin yung pananalig mo sa universe, sa Panginoon na, in alignment ka sa kanila. In alignment ka sa mga desires mo kasi hindi ka masasway. O okay lang, little bumps in the road, magkakaroon ng doubts, no, sa ating mga pananalig, pero still the same thing, no, kumbaga sa piloto, 'di ba? Up and down, left and right ng airplane, still dumadating sa same destination. Okay? So, ganun ang goal natin. No? Eye on the prize, focus on your intention. Okay? I-disregard muna yung mga noise or yung kung ano man yung mga sabihin natin nakaka-bother, no, na wala namang kinalaman dapat sa intention natin or sa growth natin, no. Huwag muna natin yung pansinin. Okay? Now, sa manifestation Cancer, no, ang sabi, in stillness I receive. You see how ang emphasis para sa'yo, Cancer, is focus sa inner sense of quiet. Focus sa stillness. Kasi doon mo makukuha yung mga eureka moment, yung understanding, nararamdaman ko, no, na in meditation, in prayer, sa spiritual journey mo, doon mo makukuha yung tamang way ng pagmamanifest, no? Hindi sa ingay, hindi sa noise, hindi sa confusion. Okay, so lately, alam nyo, share ko lang. Medyo kasi bago ako nung the past few months sa law of attraction. I wish alam ko siya last year, no? Pero lately, parang ngayon lang ako nagsimula. This year lang. And I wish I had known it last year pa. But anyway, moving forward, fast forward to 2024, the law works, no? Kasi napatunayan ko yung law of attraction and law of assumption, it works for me. No, ang challenge dyan is how patient can you be, di ba? So, in stillness, you will receive. So, just be more patient sa mga manifestation mo. Huwag na tayo mag-complain, huwag tayong mag-gripe. No, I know it's hard, pero try na i-deviate natin yung focus or attention natin sa 3D. Kung wala tayong nakikitang galaw, remember, in stillness, you will receive, no? So, it doesn't mean na wala talagang galaw, okay? It's just that, yun yung nakikita mo, yan yung na-manifest mo. And yung susunod na mga mangyayari, yan yung kailangan mong i-create. And you can create ng mga bagay na gusto mong mangyari, like a blank canvas, ikaw ang artist, or a movie na ikaw ang director, ikaw ang scriptwriter. You can create a new movie, di ba? You can create a new painting. Pero makukuha mo yan, yung desire, reality mo, na gusto mo mangyari, is true within you, sa kaloob-looban mo, yung mga naisip mo, at mga nararamdaman mo. Okay? It doesn't, so kung may influence sa'yo, the way you see things and feel things, no, maaari na hindi yan ang gusto mo talaga, no? Pero parang for some reason, na-influensyan ka kasi ito yung dominant na naisip at nararamdaman mo, yun ang mangyayari. So, sinasabi dito, yung best solution or yung the best things for you is kaya mong makreate sa iyo. Ikaw ang creator. Okay? So, try na wag masyadong magpa-influence sa ibang tao at mag-focus ka sa kaloob-looban mo, sa mga iniisip at nararamdaman mo within you. As within, so without. So, paano ka makakapag-focus? Siyempre, pag nagme-meditate tayo, nag-journaling ka, doon mo ilalagay kasi, or ma-realize yung core ng mga desires mo. So, in stillness, doon mo ma-receive yung mga bagay or realization na gusto mong mangyari, and at the same time, you will manifest the best for you na hindi influence na iba. Kung ano yung makapagpapasaya sa'yo. Okay? More importantly.
Okay? Now, sa fourth position, external energy Cancer, ang sabi dito, instead of worrying about the future, I know all is well when I'm aligned in the moment. So, live at the present time. Ito yung external energy, no? May mga, within nyo baka may mga worry tayo, no? Sa future. But remember na ang future is an illusion kasi ikaw magkikreate niyan. So, it's not fixed in stone because depende yan sa kung ano yung gusto mong mangyari. If familiar ka sa law of attraction or law of assumption, kung ano yung na-assume mo, kung ano yung expect mo mangyari, base yan sa dominant na thoughts and feelings mo, no? So, why not na i-focus mo yung energy instead of worrying, na mag-focus ka sa present time at isipin mo, okay, at the present, at the moment, ano ba yung gusto kong mangyari? Instead of mag-worry tayo sa maaaring mangyari, mag-focus ka sa right now, 5:58 p.m. September 28. Ano ba yung gusto kong mangyari? Hindi yung nag-jump tayo sa isang timeline na nag-iisip tayo ng worst, diba? Kasi hindi pa naman, wala pa, na-create na ang timeline, yes, pero may ability kang magbago ng timeline, diba? So, yun tinatawag din ng quantum jumping or quantum leaping, diba? Sa reality na gusto mo. So, wag mag-worry kasi the more nag-worry, the more na magmamanifest puro worry and anxiety. Okay? So, mag-focus ka daw sa present time at yung attention mo daw, alam mo na, oh, okay, i-assure mo yung sarili mo, everything is going great in my life, in my love life, in my family, in my career. All is well when I am aligned in the moment. So, kailangan maging in alignment ka sa desire mo. Consistently yan. Okay? Huwag kang magfa-falter, no? Or huwag kang mag-spiral down tapos back to zero ka dahil nag-worry tayo ng mas matindi kaysa sa mag-focus tayo sa mga gusto nating i-create. Okay? So, yun sinasabi dito. Alisin mo yung mga worry. It's not the right time to worry at wala kang dapat ikaw worry dahil ikaw yung creator ng reality mo. Okay? Now, sa fifth position, yung kailangan mong ibigay sa sarili mo, I heal the habit of fear and I embrace the habit of love. See, yung 4 and 5 mo na naman related. May kinalaman sa worrying and fear. So, kailangan nga, di ba, instead of worrying about the future, tapos ito, I heal the habit of fear. So, kailangan, may parang inner work kang kailangan gawin the way you feel and see things, no? Parang like ka nag-worry, lagi ka na, may kinatatakutan, no? So, parang, bakit na-stress sa future? Bakit hindi tayo mapakali? Bakit ba balisa tayo sa maaaring mangyari? Yung tawag doon is, kailangan mo i-detach yung sarili mo sa outcome. Ibig sabihin, dapat, in-anticipate mo, ito gusto ko mangyari, pero kung hindi man to ang mangyari, there will always be something better. This or something better. Dapat ganyan ang ano mo, mantra mo. Okay, this or something better instead na mag-worry ka. Okay? So, kasi mas magbe-benefit kapag ganun ang mentality mo. In that way, i-embrace mo yung habit of love. No? Instead of habit ng fear. Okay? So, be grateful. Just one more thing kasi pag ganun ka mag-isip, mako-cultivate yung habit mo ng love for yourself and for other people kasi mas maganda lagi yung ano mo, yung appreciation mo sa bagay-bagay, yung gratitude nandyan lagi. So, yun, mas makakultivate yung habit of love mo para sa sarili mo at para sa mga blessings na dumating sa buhay mo, even the little things, okay? Practice gratitude. Yan sinasabi rin dito. Now, sa new beginnings mo naman, Cancer, ang sabi, the universe has big plans for me and it's time to claim them. So, yun na nga. So, let go of the control, detach sa outcome. Kasi the more na nakaka-attach ka dyan sa maaaring mangyari, worry ka ng worry. No, the more na ganun ang mangyayari, madedelay. So, magtiwala ka doon sa universe kasi this or something better. Ang sinasabi ko lagi. So, the universe has big plans for you. Much bigger pa yata sa kung ano ang pinaplano mo, okay? And it's time to claim them. Just claim it. So, ibig sabihin, nandun ka sa law of assumption and law of expectancy na mangyayari to. At kung hindi to mangyayari, okay ka pa rin. Okay? Ganun dapat yung energy na sa mga new beginnings mo. Claim them. Claim, claim, claim. Kung medyo may doubt ka na baka hindi mangyari, i-disregard mo yon. Just continue claiming na ito para sa akin na to.
okay? And it will eventually come sa reality mo, Cancer, okay? Now, yung kailangan mo namang matutunan or you have yet to learn na dapat mong matutunan. My greatest spiritual shifts don't come through force. They come through freedom. Okay. Spiritual shifts meaning may transformation na mangyayari sa buhay mo, mga pagbabago. So, itong mga pagbabago na dumating or darating sa'yo in the next 3 to 6 months, okay? Malaya kang gawin dapat yan. Hindi dahil sa pinipilit ka. Okay? Kung papasok tayo sa bagong simula at may pagbabago or changes doon, it's something dapat na hindi ka pinilit. Hindi ka inimpluwensyahan. This is something na ginusto mo dahil ito ang pinili mo. Ito yung choice mo, ito yung free will mo. Alright, Cancer? So, sana nag-resonate kayo sa inyong September reading, no? And if it doesn't resonate, I will tap into your energy next time, Cancer. At matapos ang reading na to sa ganap na 6:03 p.m. September 28, 2024. Take care, Cancer. God bless and mahal ko kayo. See you guys on your next month reading. Bye, Cancer.